Isa sa kinatatakutang sakit sa mundo ay ang cancer dahil wala pang konkretong lunas dito. Dahil dito patuloy rin ang pag-aaral upang malunasan ang naturang sakit. Kabilang na dyan ay ang gamot na natuklasan ng isang Pilipinong doktor na gawa sa soybean. Kung paano ito makakatulong sa mga may sakit na cancer, alamin natin mula sa report ng aking kasamang si George Bandola. Gamot laban sa cancer na galing sa soybeans? Pwede. Ayon sa isang Filipino doctor na si Dr. Alfred, nalalapit na ang posibilidad na magagamot na ang cancer. Ito'y sa pamamagitan ng lunacin peptide na isang mahalagang component ng soya o soybeans na makikita rin sa mga wheat at barley grains. Taong 1996 nang aksidenteng madiskubre ni Dr. Galvez ang mahalagang component na ito ng soya nang kanilang i-disintegrate ang chemical components ito sa University of California, Berkeley. Tagumpay din na naging pagsusuri nito sa mga cancer-infused na hayop sa Amerika. Isolate ko itong gene na to, nagkataon na nandun pala yung lunacin. So after a series of experiments, nakita namin na it can cause, pinapatay niya yung cancer cell when you express yung lunacin gene sa cancer cell. Sabi ni Dr. Galvez, sa ngayon ay ginagamit muna ang lunacin sa mahalagang sangkap ng isang supplement capsule na kontra cholesterol at blood sugar. Sinimulan nito noong nakarang taon ang pagmamarket ito sa Amerika at Pilipinas. Hindi lang sa cholesterol reduction. In fact, there's a big interest now in looking at this lunacin or yung Lunarich X, yung product ng Relive, in combination with multivitamin supplements to reduce yung diabetes risk. Kaya naman umikot na si Dr. Galvez sa mga probinsya sa Bicol, La Union at Visayas para ikalat ang kahalaga ng soya. Paniwala dahil sa hilig ng tokwa o taho ng mga Filipino at Hapon, mababa ang bilang ng mga may cancer pero hindi pa rin daw ito sapat. Exactly, lalo sa Japan because people are eating a lot of the soya, meron silang definite reduction ng cancer incidence. Significant. Inimok na ng doktor ang pamakalaan mula sa Department of Agriculture na ipakalat ang pagtatanim ng mga soybeans. Malaki rin daw kasi ang potensyal ng Pilipinas bilang #1 soy production country. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.